we have to set our hearts and our minds on things above. Kaya, let us all fight for our ministry, let us all fight for our calling. Ipaglaban mo ang panawagan ng Diyos sa iyong buhay. Kaya kapag sa sitwasyon mo ngayon ay nahihirapan ka na, naguguluhan ng hininga, huwag mong tumigil. Hindi pa yan ang pangako ni Lord. We are called to be victorious and we are called to win. Hindi pa minus. Bawat araw na dumarating ay pagkakataon na binibigay ng Diyos para ipanalo natin ang laban. Tumayo ka, alisin mo ang mga dumi sa katawan mo, tumakbo ka ulit, at ipanalo mo ang laban. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, laban ulit. Amen. Kaya ang tema po natin for the month of September, yan, konting ano na lang, amen, ay kakain na tayo ulit ng salad. Amen, kaya sabi po dito, yung tema po natin for the month of September is high. Diba? Na mula po yan sa Colossians chapter 3 verse 2, na sabi po doon, since then, you have been raised with Christ, set your hearts on things above, where Christ is seated at the right hand of God. Set your minds on things above, not on earthly things. For you died, and your life is now hidden with Christ in God. Kaya sa Pilipino, basahin natin. Ang mga bagay na panlangit ang isa-isip ninyo, hindi ang mga bagay na panlupa, sapagkat namatay na kayo, at ang inyong buhay ay nakatago sa Diyos kasama ni Kristo. Amen? Kaya yung Word of God, yung gusto ko mag-share ngayong gabi sa topic po na The Highest Calling. Amen? Hallelujah. Na sabi po ng salita ng Panginoon sa ating tema na we have to set our hearts and our minds on things above. We have to set our hearts and our minds on things above. Amen? So dalawa po yung sinabi, yung heart and yung mind. Amen? Hindi lang sinabi na set your heart. Hindi sinabi na set your heart. Di lang din sinabi na set your mind, kundi dalawa po, amen? Yung sinabi po ng salita ng Panginoon na set your heart and your mind on things above, not on earthly things. So bakit po kaya ito sinabi? Dahil sabi po dun sa latter part nung sentence na yun, is because we have died and our life is now hidden with Christ. Amen? So nung tinanggap daw po natin yung Panginoong Jesus, ay wala na po yung ating dating pagkatao. Namatay na po yung dating nating pagkatao. At tayo po ay bagong nilalang na. Amen? Kaya nga po, kung tawagin is born again. Amen? Hallelujah. So, ibig sabihin daw po, we should set our hearts and minds on things above because our life now is not our own. Amen? Hallelujah. Na yung puso at isipan po natin ay dapat daw po natin isa-isip yung mga bagay na panlangit dahil hindi na po tayo yung may-ari ng ating buhay. Amen? Wala pong iba kundi ang ating Panginoon. In short, the things of this world should not be our main concern. Amen? But the kingdom of God. Amen? Hallelujah. Pero kung titingnan po natin sa panahon natin ngayon, ano po yung pinagkakaabalahan ng maraming mananampalataya? Amen? They are seeking the riches of this world, that they are willing to give up their ministry, their relationship with Christ, and for the sake ng mga bagay dito sa sanlibutan, di ba? Like money, riches, fame, appreciation, na bilang
mga mananampalataya, sabi ng Panginoon, should not be our main concern. Amen? Hallelujah. So, di ba parang nakakalungkot isipin na may mga kasama tayong mananampalataya dati na dahil sa iba na yung dinisay ng kanilang puso, nawala sila sa ministry, iba yung tinahak nilang landas. Amen? Na kung saan, bilang mga mananampalataya at tinawag ng Panginoon, dapat yung calling natin, amen, yung landas natin, yun yung sinusundan natin Pero nag-iba, amen, nag-iba ng pattern, amen, nag-iba sila ng sinundan, which is yung sanlibutan, which is yung earthly things, amen. At kung i-level natin yung buhay, di ba, dito sa mundo, may sariling level. So, di ba, maaaring sinisimula natin sa pagkapanganak sa'yo, ganyan, aral ka ng nursery, kinder, elementary, high school, senior high, college, then magtatrabaho ka, then mag-aasawa ka, papasok ka sa pagpapamilya, then yun, mag-invest ka ng mga properties, mga bahay, ganyan, sasakyan. So yun na, di ba? Sa mundo, mayroon silang level, amen? Nakakategorize dapat yung mangyayari sa buhay ng isang tao. Amen? So, pero kung titingnan natin, hallelujah, after mong makamit yung mga bagay na yun, ano na yung kasunod? Amen? So, after mo, halimbawa, let's say na nasunod mo yung tamang level na yun. Amen? Hallelujah, dumating ka sa pagkakaroon ng pamilya, nagkaroon ka ng anak, nakapagbili ka ng bahay, kotse, ganyan, di ba? Nasa iyo na yung lahat. Amen? So, what's next? Amen? Sa level na yun. Amen? And paano natin kaya masasabi na nasa highest level tayo ng ating pamumuhay? Amen? Kaya alam niyo po yung mensahe ng Sunday, kung maaalala niyo pa po. Amen? Hallelujah. Nasabi po ng ating pastor, if we have Jesus in our life, we have the highest level of life. Amen? Kapag sa sitwasyon mo ngayon ay nahihirapan ka na, naguguluhan, nanghihina, huwag kang tumigil. Hindi pa yan ang pangako ni Lord. We are called to be victorious and we are called to win. Hindi pa finals. Bawat araw na dumarating ay pagkakataon na binibigay ng Diyos para ipanalo natin ang laban. Nadapakan na kung nasa atin daw po ang Panginoon, hallelujah, kung nasa ating buhay ang Diyos, tayo po ay nasa highest level of life. Amen? Hallelujah. Kaya po nung narinig ko po yun nung araw ng linggo, ay na-bless po ako. Amen? Para po siya nagsilbing wake-up call para po sa ating mga mananampalataya. Hallelujah. Na baka po kasi nag-iiba na yung puso at isipan natin. Amen? Patungkol sa gawain ng Panginoon at patungkol po sa paglilingkod sa Diyos. Amen? Hallelujah. Na baka dahil sa influence na mga napapanood natin sa social media, amen, so nabanggit nga nun ni Kesh, diba, nung Wednesday, na yung mga vlogger, unknowingly, nag-create sila sa atin ng desire na maging kagaya nila, diba? So, sino dito yung nangarap ka na mag-ref refill ka din, diba? Yung magkaroon ka ng ref na kinakatok, ganyan. Diba? Tapos magpupunta ka sa SNR or sa Landers, ganyan. Sala tayo nanonood ng reels, tapos mamimili ka, diba? So, unknowingly, amen, nag-create sila sa atin ng life dito sa sanlibutan, amen. Nasabi, gusto ko to one day, ganyan. Magiging members din ako sa SNR, ganyan. Mapupuno kayong ref namin, yung pantry namin parang pure gold na. Di ba sa sobrang dami ng stocks na? Unknowingly, amen, ay nag-create sila sa atin ng materialistic life. Amen? Hallelujah. At maaaring dumarating tayo ngayon sa point na yung mga bagay na nasa libutan, yung gusto nating i-pursue. Amen? Siguro iniisip natin, makapag-aantay naman yung church. Amen? Maintindihan naman ako ni Lord. Pero alam niyo po yung mensahe ng linggo ay wake-up call para po sa atin na mga mananampalataya na huwag magbago ang puso't isipan mo. Amen? Hallelujah. Na yung meron kang Panginoong Jesus sa buhay, yun yung highest level of life na maaari kang magkaroon. Amen? Hindi yung mga kung anong bagay. Hallelujah. Tinawag ka ng Panginoon, binigyan ka ng Diyos ng bagong espiritu. Amen? Merong panawagan ng Diyos para sa iyo. Amen. Hallelujah. Kaya, na baka mas sinisik na natin ang mundo kaysa sa lumikha ng mundo. Walang iba kundi ang ating Panginoon. So tayo po ay mga mananampalataya. You have a calling and may panawagan ng Diyos sa iyo. Amen? So bakit kaya na lumalayo ka? Amen? Sa panawagan ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Or bakit pinipili mo na
iwasan yung calling? Or bakit kaya pinipili mo na abandonahin yung calling ng Diyos para sa iyo? Amen? God is calling you to serve Him. Dahil iyon ang ibinubungan ng banal na Espiritu na nasa atin. And to be a servant of God. Kaya kung sinasabi mo, mga kapatid, na mananampalataya ka, that you are a believer of Jesus Christ, yet you are happy if you are missing church services, you are happy that you are not giving your tithes and offering, you are happy that you are not fulfilling your ministry, and okay lang sa'yo na maging Kristiyano na simbawe, di ba? Yung simbawe. At kung gano'n ang buhay mo bilang isang mananampalataya, okay lang sa'yo na hindi ka naglilingkod sa Panginoon. Kapatid, mag-isip ka kung ikaw ba ay talagang na-born again. Amen? At kung nasa iyo ba talagang Espiritu ng Diyos, dahil sabi po sa salita ng Panginoon sa Luke, chapter 4, verse 18 to 19. Sabi po dito, the Spirit of the Lord is on me, because He has anointed me to proclaim good news to the poor. He has sent me to proclaim freedom for the prisoners and recovery of sight for the blind, to set the oppressed free, and to proclaim the year of the Lord's favor. Amen? So lahat po pala ng tumanggap ng Espiritu ng Diyos ay meron pong panawagan. Amen? At ano pong sabi dito na God has anointed you to proclaim good news to the poor. Amen? Hallelujah! At sinabi rin sa atin na to proclaim freedom for the prisoners. Sa ibang salin, di ba? To bind the broken-hearted, sabi doon. And recovery of sight for the blind. Ibig sabihin po, lahat po ng tumanggap ng Espiritu ng Panginoon, meron ka pong dapat gawin sa tinanggap mo. Amen? Sinasabi dito na salita ng Panginoon na you have to proclaim good news to the poor. Amen? So ano bang ibig sabihin sa mga mahihirap, sa mga pulubi, sa mga walang-walang? Hindi. Amen? Kundi yung mga poor in spirit, amen, na hindi nakakakilala sa Panginoon. Kaya kung sinasabi mo na ikaw ay born again Christian, at tumanggap ng Espiritu Santo, hallelujah, dapat naglilingkod ka sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Merong calling ang Diyos sa iyong buhay. Amen? At sa lahat, salamat sa Panginoon. At sa lahat ng mga tumanggap ng Espiritu ng Diyos, there is a calling to serve. Amen? Hallelujah. Kaya kapag sinabi mong mananampalataya ka, yet you are not serving the Lord, it is a big question mark. Amen? Because being a servant is God's manifestation of its power that God is working in us. Amen? So may calling ang Diyos sa buhay mo, maglingkod ka sa Panginoon. Kaya number 1 po is build your calling. Amen? We are called for a purpose to serve God in any ways possible. Amen? So wala namang pong tinawag na magaling na kaagad. Amen? At wala namang tinawag na expert na kaagad. We all started with zero knowledge. Amen? Hallelujah. Lalo higit pagdating sa ministry. Amen? Yung mga spiritual mga activities tulad nito, di ba? Hallelujah. Wala pong tinawag sa atin na alam na natin kasi lumaki tayo, maaaring yung background natin, hindi tayo Christian family. So, anong ginagawa sa Bible study? Di ba? Di natin alam. Bakit sila kumakanta? Mga ganon. Di natin yung nauunawaan. Pero as we build our calling, unti-unti po natin nauunawaan yung mga bagay patungkol sa Panginoon. Hallelujah. Kaya, testimony ko lang po. Amen? Kaya ako po ay nag-start ng zero knowledge sa pag-awit. Amen? Pag-awit talaga. Yan. Pero marunong po ako kumanta. Yan. But worship leading is different from singing. Amen? Noon, lagi ako kumakanta sa video. Okay? Kasi, masaya ako pag kumakanta ako sa video. Okay? Ayan. At nung nagsisimula po ako as backup, amen, yung buong praise and worship, nakapikit lang po ako. Yan, kasi po, lalo na po pag solemn, di ba? Pag yung mga worship songs na, yung mga slow, nakapikit lang po talaga ako. Kasi po yung feeling ko nun, kapag umawit ka sa Panginoon, dapat ikaw lang at si Lord. Yun po yung pakiramdam ko talaga. Kaya, pag dilat mo, nasa kabila ka na pala nakaharap, minsan nakatalikod ka na. Kasi yun po yung, yung understanding ko about worship. Amen? At dumating din po yung time, kasi po noon sa Isabel, ang worship leader po si Pastora Marlene de la Cruz. Tapos po, di ba, nasa gitna siya. Sa gilid niya, merong mga taga-senyas. Kasi minsan nakakalimutan niya sumenyas. Kaya, ayun, nakakalimutan niya sumenyas. Kaya merong dalawa na sa gilid niya na taga-senyas. Di ba? Pero hindi sila mga worship leader. Dumating po yung time na
yung mga taga-senyas na DA sila. Na-DA sila, hindi sila makapag-ministry. So ako po yung pinalit doon na maging taga-senyas. Alam niyo po, nainis talaga ako. Kasi sabi ko, paano makakapag-worship kay Lord na between kay Lord lang sa akin? Eh di ba po pag taga-senyas ka, di ka pwedeng pumikit. Kasi hindi mo masisenyas ng maayos yung kanta. Di ba? So talagang sabi ko, bakit naman kasi kayo nagpa-DA? Yun yung naisip ko noon. Kasi parang hindi ako makakapag-worship na maayos sa Panginoon. Pero, hallelujah, but God taught me na I am called to serve Him through worship leading. Amen? Hallelujah. So it means na hindi pala dapat ganun yung thinking ko when it comes to worship na between me and God lang lalo na kapag ikaw ay nasa magpapaawit. Amen? Hallelujah. Na yung mag-lead ako to worship is my ministry. Amen? At kung gusto ko na sumamba na between me and Lord, dapat bago po mag-praise and worship, ay may quiet time ako sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Salamat sa Panginoong Jesus dahil tinuruan niya ako na yung paglilid mo ng worship is part ng ministry mo yun. Amen? Hallelujah! And sometimes, God's correction helps to build our calling. Yung mga pagtutubig sa atin ng Panginoon, hallelujah, or yung mga pagtutubig ng mga nangyari sa buhay natin ay nakakatulong to build our calling. Even our pains and failures sa ministry, they help in building our calling. So going back, zero knowledge po, halos lahat po kami sa Pag-house Church. Amen? At ako po ay lagi lang po sumasama kay Pastor Paul. Amen? Sa West Fairview, sa East Fairview, at kung saan-saan pa. And through discipleship, ay na-build yung calling. Amen? Tapos dumating din po sa time na hinayaan na nila ako mag-isa. Yan. Kaya binigay nila sa akin yung mga house church, amen, yung West Fairview at yung mga iba pa. Amen. Kaya, after ko po nun mag-work, after 5 na sa office, dediretso po talaga ako nun sa house church, amen. At naranasan ko rin po na muntik ng ma-hold up, at tuluyan ng ma-hold up. At kasi po nung muntik na po akong ma-hold up na pagpunta ng house church, ay nilalakad ko po from Dahlia to West Fairview. Amen. So may nararamdaman ako sumusunod sa akin, nararamdaman. Ayan. So ang ginawa ko po, pumasok ako doon sa simbahan ng Katoliko. Para hindi ako sundan. So mga isang oras ako doon. Pero hindi na ako tumitingin sa mga santo. Nakalisap ko, sana umalis naman. Then nung medyo magtagal na, parang wala naman na siya. Kaya nagtuloy na lang ako sa paglalakad. Sabi ni Pastor na, sumakay ka na lang, ratagtitipid ka ng 12. Ayan, sabi. Kung ano, mutik pa akong ma-hold up. Ayan. Amen. Kaya, yung mga ganun pong bagay, amen. Hallelujah. Maging din po yung kapag malakas yung ulan, hindi po kami tinuruan ng ating pastor na mag-cancel ng gawain. Amen. Hallelujah. At alam niyo po, minsan pagdating mo dun sa house church, di ba, ikaw na ngayon nagpunta, pero pagdating mo, ang cold ng treatment nila sa'yo, no? Parang, bakit ka nagpunta dito? Yung mga ganun. So, naranasan niyo ba yung mga house church pastor, di ba? Hallelujah. Or di naman kaya magsasabi sila na ayaw na nilang magpagawain. Basta masakit po yun sa kalooban. But those experiences, happy or sad, painful or not, those help in building the calling. Amen? Kaya by the grace of God, yung mga pioneering pastors po ng church na ito, and house church pastor, lalo na po yung mga nauna, and we are built for the ministry. Amen? And you can see us na absent kapag malakas ang ulan. Kapag walang pera, di ba? Nagbibigay pa nga kami ng pamasahe. And sa house church ko po, di ba? May GC kami, sasabihin nila na, sis, ang lakas ng ulan, ganyan. Pero sasabihin ko po sa kanila, titila din po yan, sis, may gawain po tayo, papunta na po kami. Amen? Hallelujah. Ganun po, sa biyaya tabag ng Panginoon, ganun po kami tinuruan ng ating pastor. Amen? Hallelujah. At yung mga trials po na nararanasan natin for our calling, they make our hearts strong because leaders are strong. Amen? Lagi po natin yung tatandaan. Tinawag ka ng Diyos, build your calling. Amen? Pangalawa po is fight for your calling. Fight. Yan. Fight for your calling. Sabi po dyan, fight for your calling and not fight your calling. Amen? Ipaglaban mo ang panawagan ng Diyos sa buhay mo, hindi yung nilalabanan mo yung calling ng Diyos sa'yo. Amen? Hallelujah. Huwag kang tanggi ng tanggi for every opportunity. Amen? Hallelujah. Or huwag kang iwas ng iwas. Di ba meron nga binanggit si Pastor noon
na di na daw siya, yung isang member ata ng IYG na hindi na raw muna siya mag-active kasi pag nag-active siya, ginagawa silang leader. Ganyan, di ba? Kaya parang iniwasan niya na maging active kasi para hindi siya maging leader. Amen? So, maging leader ka. Amen? Hallelujah. Subukan mo kung sa school, di ka na-recognize as leader, di ba? Kasi feeling nila ang weak mo, di mo kayang pamahalaan yung group nyo. Sa church, subukan mo na maging leader. Amen? Hallelujah. At yan ay panawagan ng Diyos para sa iyong buhay. Amen? We are still in this world and there are many hindrances that can stop us from our calling. Tinawag ka ng Panginoon, ipaglaban mo ang panawagan ng Diyos sa buhay mo at huwag kang papayag na diktahan ka ng current circumstances mo. Huwag kang papayag na you go with the flow at huwag kang papayag na mahadlangan ka ng mga excuses mo. Amen? Each one of us, we have our own excuses. You can say na busy ako mag-aral, busy ako mag-work, busy ako as a mother or father, but we have to fight for our calling. Amen? Hayaan mo na lang ba na gano'n na lang? Amen? Hallelujah. Tinawag ka ng Panginoon at maaaring may kahirapan tayong nararanasan, but we have to fight. Amen? Kaya naniniwala ba kayo na serving God is not for the cowards? Amen? Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi para sa mga duwag. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, duwag ka ba? Amen? So, Christian life is not for you. Amen? Hallelujah. Lalo ulit yung serving the Lord. Amen? Hallelujah. Pero sabi ng 2 Timothy, diba? Nabinigyan tayo ng Diyos ng Espiritu na katapangan. Amen? Hallelujah. Kaya, let us all fight for our ministry. Let us all fight for our calling. Ipaglaban mo ang panawagan ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Kaya gusto ko lang pong din-testimony at alam ko naman po na alam rin po ito ng halos majority. Kaya po ng January 31, doon po ako nag-end of contract doon sa seasonal account na meron po ako. At nagkaroon na po ako ulit ng trabaho noong June 8. So isipin niyo po kung ilang buwan po yun. Amen? Kasi po ang hinahanap ko pong trabaho is yung may time para sa Panginoon. Amen? Hallelujah. Dahil yung nag-end po ako ng contract na trabaho, hindi po siya ideal kasi 4 p.m. to 1 a.m. Amen? So, hindi ako makakapag-ministry. Amen? So, alam niyo yun na may mga time na wala ako sa gawain. Amen? So, yun talaga yung hinanap ko. Nag-pray ako sa Panginoon. Sinisend ko palagi sa RDD. Amen? Na parang minsan nga, siguro inisip ng mga nakakabasa, may ganun bang trabaho? Yung hinanap ni Sister Angie. Amen? So, pagdating po ng June, ay nag-start na po ako sa isa kong bago ko pong trabaho. So, nung una, okay. 5 a.m. to 2 p.m. Tapos, biglang naging 9 p.m. to 6 a.m. Hanggang nasa training period po ako na ng 4 weeks. Nung ika-3rd week na, sabi sa amin, magbabago na tayo ng oras ng pasok, 2 p.m. to 11 p.m. Tapos, nung time na yun talaga, sabi ko, alis na ba ako? Kasi, hindi yun bagay sa akin na trabaho, gano'n, 2 p.m. to 11 p.m. Kasi, ano pa magagawa ko nun? Lahat ng gawain. Alas 7. Hindi na ako makakapag-ministry. Di ba? Nang Monday to Friday. Amen? Kaya sabi ko noon, Lord, alis na lang ba ako dito? Di ko na ba tatapusin tong training? Ganyan. Pero sa puso ko talaga na parang, kasi naranasan ko sumahod eh. Kaya parang naramdaman ko na, let go ko na lang ba to? Ganyan. Parang isipin mo, di ba? May anak ka, umaasa sa'yo, nakabukod na kayo ng bahay, malalim pa na sa magulang mo. Di ba? So, let go mo na lang ba yun ng ganun-ganun lang? Amen? Hallelujah. Kaya, nung nakipag-usap po kay La Pastor, pinayagan po nila ako na ilang weeks na 2 p.m. to 11 p.m. Yung mga house church ko po, may mga nag-handle, may mga nangangaral, ganyan. Dumating nga po sa time na sila pastor na yung nagpunta sa house church ko sa West Fairview dahil walang available na mag-angaral. Amen? At nung time na yun, sabi ko, habang nagtatrabaho po ako ng 2 p.m. to 11 p.m., hindi po ako natutuwa. Amen? Kasi naiisip ko yung gawain, naiisip ko yung house church, tapos yung mga, lagi ako nagpa-follow up sa GC, ng Team Jesus, anong ginagawa niyo, ganyan. Tapos yung mga kung ano-ano. Di ba parang alam niyo yun, sabi ko sa kaibigan ko, kung pera lang yung habol ko, madaling yumaman sa field na to, sabi ko dun sa kanya. Amen? Pero hindi kasi ako doon nabubuhay. Amen? Hindi na yun yung gusto ko. Amen? Kaya nung after ng training, naglakas loob talaga ako na mag-request ng schedule. Pero talagang suntok sa buwan po yan kasi training pa lang ako eh. Karang new hire lang ako, di ba? Ano
ano bang napatunayan ko sa company para mag-request, di ba? Pero salamat sa Panginoon kasi pinayagan ako. Amen? Hallelujah. Ang pasok ko po is 6 a.m. to 3 p.m. Sa Saturday, Sunday, wala po akong pasok. Amen? So, ganun po kabuti ang Panginoon. Hallelujah. Pwede ko pong sabihin yun kila Pastor na, Pastor, magtatrabaho na lang muna ako. Amen? Pero yung calling na Diyos sa akin para maging house church pastor, lahat po yun mawawala. Amen? Hindi naman po yun importante. Amen? Kaya kung may pagkakataon tayo na ilaban yung calling ng Diyos sa atin, ilaban natin, amen, dahil may favor ang Diyos po sa atin, amen? At kung sakaling man na hindi tayo maging parehas ng outcome, nagpaalam ka, di ka pinayagan. Di ba? Always make time for the Lord. Kung gabi ka na nakakalabas dahil sa work mo, bawian mo sa umaga. Amen? Mag-active ka sa IOM. Kaya salamat ka sa Panginoon, may IOM eh. Amen? Hindi ko na rin ma-imagine yung sarili ko na Wednesday na lang tayo magkikita. Tapos Friday, no? Walang balitaan. Amen? Kami dati kasi text-text lang eh. Nabutan nyo pa ba? Di ba text-text lang? Tapos mag-GM ka kasi talagang ako po yung taga-singil ng mga pledges. Ito po, mayroon tayong pledges sa ganito. Ito pa po yung mga di nakakabay. GM mo yun sa lahat. Tapos may mga nagtatampo na pala, ganyan, na bakit ko daw sila pinadadaanan ng message. Eh, sinutusan lang naman ako ni Pastor. Di ba? Sa mga ganun, pero wala na yun sila dito. Amen? At yung gano'n na mga bagay sa ating buhay. Amen? At kapag nakita ng Diyos na sa kabila na lahat against you, but you stand and fight for your calling, hindi ba mahahabag ang Panginoon sa iyo? Amen? Maihipo mo ang puso ng Diyos at tutulungan ka niya. Amen? Kaya sa bawat isa, ito po yung favorite part ko sa naging preaching ko po dati. Sabi po, tinamad kang tumakbo, mas malaki pa sa iyo yung obstacles na nasa harapan mo or may humihila sa iyo pabalik sa starting line. Ano pa man yan, bawat araw na dinadagdag ng Diyos sa buhay mo is an opportunity to get back on the track. Tumayo ka, alisin mo ang mga dumi sa katawan mo, tumakbo ka ulit, at ipanalo mo ang laban. Amen? Hallelujah. Kaya sabihin mo sa katabi mo, laban ulit. Amen? Laban ulit para sa Panginoon. Tinawag ka ng Diyos. Amen? Kaya lagi ka maniwala, tinawag ka ng Panginoon. At pangatlo po, panghuli, live for your calling. Amen? Namuhay ka ayon sa panawagan ng Diyos sa iyong buhay. Amen? Kaya dito po sa part na to talagang na-bless ako. Amen? Dahil may word po yung Panginoon sa mga house church pastor, lalong higit sa mga full-time workers. Amen? Para sa mga house church pastors at mga full-time workers. Amen? Tandaan nyo na hindi kayo ang pinakakawawang tao sa mundo dahil pinili nyong maglingkod sa Panginoon. Amen? Hindi kayo yung pinaka nasa lowest level. Amen? Di ba kapag tinatanong anong trabaho mo, ganyan, pastor, di ba parang ang baba ng pagtingin nila sa mga lingkod ng Diyos. Amen? Pero sa totoo lang, amen, itong calling na ito yung may kakayanan na mag-change ng buhay ng isang tao. Amen? Hallelujah. At ito yung calling na binigay sa atin ng Panginoon. Sometimes we will ask, hanggang dito na lang ba yung buhay ko? Di ba? Hallelujah. But do not be discouraged. Hindi ka pastor lang. Amen? Tinawag ka para sa mga dakilang bagay. Your job has the highest calling. Amen? Hallelujah. Kaya sa bawat isa ngayong gabi, the Word of God is encouraging you to pursue your calling. May panawagan na Diyos sa iyong buhay, and you can be as any profession that you would like to be. Amen? Kahit anong profession na gusto mo, pwede. Amen? Tulad ko po, isa po akong teacher. Amen? Pero sabi, yung iba, mga engineer, ganyan, or kung maging nurse ka man or abogado, hallelujah. Pero sabi po ng awitin, amen, yung favorite namin, yan, Sister Joy, yan. Kaya ang favorite po namin ay, sabi ng awitin, di ba? My greatest honor will always be to serve my Lord and King. Amen? Hallelujah. Kahit anong profession pwede mong kunin, pwede kang maging ganon. Pero yung greatest honor mo pa rin palagi is to serve the Lord and King of our lives. Amen? Hallelujah. We have the highest calling because the one who called us is the highest of all. No other than our Lord Jesus Christ. Amen? Kaya palakpakan po natin ang ating Panginoon.